Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Fiesta po ng Santo Niño. Narinig po ninyo kanina sa introduction, no? Yung Feast of Santo Niño is a special celebration for us, mga Pilipino. No? Kasi po, hindi po siya celebration ng Universal Church. Okay? Kapag po sinabing Universal Church, kahit po saang lugar ka sa buong mundo, isineselebrate yung fiesta na yon. Katulad po ng Pasko, Universal Church celebration yan. Holy Week, Universal Church celebration. Pero yung Feast of Santo Niño is a special celebration para lamang sa Pilipinas. Bakit? Kapag po pinignan nyo yung history, di ba? Sa history, nung pumasok ang Kristyanismo sa Pilipinas, ang regalo, no, ni Magellan kay Raha Humabon ay Santo Niño. No? Kaya po yung sinulog sa Cebu, that's the image of Santo Niño. No? Kaya po napakalaking festival para sa Cebu yung pagdiriwang. Pero dahil po yan yung image na pumasok sa atin o unang ipinakita sa atin, yung batang si Jesus at nagkaroon ng Kristyanismo sa Pilipinas, kaya malalim ang kahulugan natin ng pagdiriwang ng Santo Niño para sa atin pong bansa. No? Kaya po, idinikit na lang yung feast ng Santo Niño sa pagdiriwang ng Pasko. Kasi pag inisip po ninyo, related ba dapat sa Christmas yung Santo Niño? Pero dahil nga po, hindi naman siya Universal Church celebration, kaya immediately after the Christmas season, no, yung susunod na linggo ay Santo Niño na, no? Kaya po hindi siya inilayo. Kaya yung third Sunday of January, yun yung fixed date. Kasi usually ang Christmas season natatapos every second Sunday of January. Kaya yung susunod na linggo ay pagdiriwang na ng Santo Niño, no? Kaya po, mapapansin po ninyo, malaki po yung atin pong pagdiriwang na yan. At sabi nga sa introduction, may special permission yan sa Vatican. Okay? Hindi po tayo nagse-celebrate ng gusto lang natin. Ibig sabihin, yung liturgy, yung binabasa sa misa, yung mga prayers sa misa, ay inapprove pa sa Vatican bago pa natin gawin. No? Kaya po, kahit po saan kayo pumuntang parokya ngayon, no? Lahat may celebration ng Santo Niño. Lahat nagdiriwang ng Santo Niño. Kaya pag inisip natin, bakit kaya napakahalaga nito para sa ating lahat? Pag po ikinuntinyo natin yung ating pong reflection ng Christmas hanggang ngayon, pag inisip po ninyo, di ba, ang mga Pilipino mahilig sa bata. No? Napakadaming bata sa Pilipinas. Mahilig tayo sa mga bata. Kasi yung mga Pilipino, iba ang puso natin pag nakakita ng bata. Tuwang-tuwa tayo pag may bata, no? Di ba, pag maliliit na bata, yung gumagapang pa, no? Yung natututo pa lang mag-close open, tuwan-tuwa ka na yan, di ba? Pero kapag yun ay lumalaki na, matigas na ulo, iritang-irita ka na, no? Ganun tayo mga Pilipino, pag maliliit, tuwang-tuwa tayo sa bata. Pag lumalaki na yung bata, naku, mabilis ka na makonsume, no? Parang galit na galit ka na lagi. Pero iba yung puso natin pag nakakita tayo ng bata. Iba yung tuwa na hatid sa atin ng bata, no? Kaya gusto ipaalala ng Panginoon sa atin, kahit si Jesus dumaan sa pagiging bata. Kahit siya'y anak ng Diyos, ipinakita sa atin ng Panginoon na siya'y dumaan sa pagiging bata. Kung tayo ay naglalaro ng bata, si Jesus naglalaro din. Kung tayo ay nadapa ng bata, si Jesus nadapa din. Kung tayo'y malikot ng bata, si Jesus malikot din. Paalala lamang sa atin ng Panginoon, hindi naiiba ang pagpapalaki kay Jesus katulad ng pagpapalaki sa atin. Kung naging tao si Kristo, kapareho lang ng paglaki natin yung paglaki ni Kristo. At yun marahil yung isang maganda na hindi natin pwedeng kalimutan. Kaya malapit sa atin ang Diyos kasi nakita natin yung pagiging bata ni Kristo. Sinasabi ko nga po, mahilig tayo sa bata. Kaya iba ang pakiramdam natin kapag nakakakita ng bata. Iba ang naging relasyon natin kapag mayroong bata. Kaya gusto rin ipaalala ng Panginoon, sana ganyan din nating tingnan si Kristo.
Iba ang ating pagmamahal kay Kristo kasi naging bata din si Kristo. At pag tinanong natin yung ating mga sarili, paano ba tayo makakarating sa kaharian ng Diyos na matutuwa tayo at magsasaya tayo? At sinasabi nga sa mabuting balita, Panginoon, paano ba maging dakila sa iyong kaharian? No? Tanong yan ng mga alagad. No? At ang ginamit ng larawan ni Jesus, sabi niya, tingnan ninyo itong batang ito. Kapag tumulad kayo sa pagiging isang bata, magiging dakila kayo sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, di ba? Kapag nakakita ka ng bata, tuwang-tuwa ka. At sabi ng Panginoon, tumulad kayo sa mga batang ito. Eh ngayon, pag inisip ninyo, no? Tumatanda ang gusto maging itsurang bata. No? Tumatanda na ang gusto itsurang bata kahit ipabatak mo yung mukhang yan, bumata lang, no? Eh, ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang habol ko, no? Hindi itsurang bata ang aking habol. Eh tayo mga Pilipino, ang habol natin, magmukhang bata lagi. Lahat na pinagpapahid na sa muka, no? Ipinaglalagay na sa muka, magmukha lang bata. Eh sabi ng Panginoon, hindi yan. Ang gusto kong makita ay yung katulad ng pagpapakumbaba ng isang bata. Yun yung gustong makita ng Diyos. Yung ugali ng bata. Ano daw yung ugali ng isang bata? Di ba po, pag bata ka, mahina ka. Kulang ka ng kakayahan. Kaya nga lahat ng hinihingi mo, iaasa mo sa iyong magulang. No? Kahit na humingi lang ng gatas yan, iaasa pa sa magulang kasi bata siya. Hindi niya kayang magtimpla ng sarili niyang gatas. Di ba? May kukunin lang yan laruan, hindi pa nga makuha yung laruan, iuutos pa. Pag inisip ninyo, ang bata mahina. Pero napakasimple lang ng bata. At gusto ng Panginoon, sabi niya, ganyan sana yung ugali natin kahit na tayo ay may kakayahan na sa buhay, mayroon ng runong, may galing, may husay, mayroon na tayong lakas. Sana marunong ka pa rin humingi ng tulong. Sana maramdaman mo pa rin sa puso mo yung pagpapakumbaba na kahit may kakayahan ka na, kahit may lakas ka na, kahit may galing ka na, alam mo sa iyong sarili, may limitasyon ka pa rin bilang tao. At hihingi ka pa rin ng tulong at awa ng Diyos. At yan ang gustong ituro ng Panginoon sa atin. Bakit inihahalin tulad niya sa isang bata kung ikaw'y magiging dakila sa kaharian ng Diyos? Kahit ikaw'y may edad na, marunong ka pa rin magpakumbaba sa harap ng Panginoon. At sasabihin mo, katulad di ba, pag ang bata, sasabihin po natin, o anak, pag nagkamali ka, dapat marunong kang mag-sorry. E pag tumatanda tayo, hindi na natin nagagawa yan. Marami tayong nagagawang mali at kasalanan sa Panginoon, hindi natin nagagawang mag-sorry sa Diyos. At sabi ng Panginoon, bakit pag yung bata, itinuturo natin, pag nagkamali, dapat humingi ka ng tawad, pagpapakumbabayan. At sana, kapag tumatanda din tayo, marunong pa rin tayong humingi ng tawad sa mga pagkakamali na ating nagawa laban sa Panginoon. Yan ang isang larawan na gustong ipaalala ng Panginoon, bakit ang bata ay dakila sa kaharian ng Diyos. Kapag marunong ka magpakumbaba, kaya mong humingi ng tulong sa Panginoon dahil sa iyong kahinaan at limitasyon, diyan ka magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya sa pagdiriwang natin na kapistahan ng Santo Niño, ipapaalala sa atin ng Panginoon, yan yung grasya na lagi mong hihingin. Kapag nakakalimutan mo na magpakumbaba sa iyong sarili, humingi ka ng grasya sa Diyos. Lagi mong hingin ang tulong at awa ng Panginoon na tulungan kang magkaroon ng pusong magpakumbaba sa kabila ng iyong kahinaan bilang tao. Amen. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.